ay mas malaki lang ng 1 hektarya sa Araneta Coliseum at isa ito sa mga itinuturing na pride ng Sibuyan. Kasing ganda rin kaya ng beach ang ilalim ng dagat ng Cresta de Gallo. Nandito tayo ngayon sa sandbar area. Nakikita natin na dito maalon at dito kalmado yung dagat. Nagdesisyon akong unahing mag-snorkel sa maalong bahagi ng sandbar. Matagal-tagal ko rin inikot ang isla. Pero sa kasamaang palad, puro puting buhangin at iisang starfish lang ang aking nakita. Walang corals, walang mga isda. Inisip kong baka dala lang ng malalakas na alon, kaya malabo ang tubig. At wala akong nakitang marine life sa bahaging ito ng Cresta de Gallo. Malabo. Lumipat ako sa kabilang bahagi ng sandbar, kung saan ang tubig ay parang isang higanteng salamin sa sobrang linaw at kalmado nito. Sa sobrang sabik kong mag-snorkel, sa harapan ng speedboat ako naupo. Pero nung pumalaot na kami, siyempre hindi tayo magpapaawat. Ano lang meron? Shattered corals. Wala namang may corals dito na rin. Try natin maghanap ng corals pero shattered halos lahat ng corals dito. Sa aking pagsisid, nakalulungkot na sa ilalim ng dagat na nakapaligid sa Cresta de Gallo, kitang-kita ang bakas ng pang-aabuso rito. Napakaganda ng sand. Pero yung marine biodiversity nila, halos wala na. Wala kami nakita. Siguro nga rampant yung dynamite fishing doon noon at hindi na nakontrol. Halos 2 dekada simula noong 1980s, naging pangkaraniwan ang dynamite fishing sa isla ng Sibuyan. Isa ang paligid ng Cresta de Gallo sa pinaka-naapektuhan ng maling pamamaraang ito. Sa 6 na taong pagre-rehabilitate sa Sibuyan Sea, hindi pa umaabot ang rehabilitation efforts sa Cresta de Gallo. Nakakalungkot syempre dahil ang ganda ng isla, ang ganda ng lugar. Yun na lang yung kulang. Kung meron pa sanang marine biodiversity yun, perfect na sana yung Cresta de Gallo. Iguman akong makakita ng magandang bahura. Para sa akin, sapat na rin nakita ko kung paano inaalagaan ni Mang Kiboy ang isla. At kung na-rehabilitate ng lokal na pamahalaan ang ika-2 fish sanctuary, hindi malayong susunod na ang Cresta de Gallo. Nang lisanin ko ang Maynila papuntang Sibuyan, akala ko'y handang-handa na ako sa aking adventures. Pero higit pa pala sa travel essentials, hiking shoes o bisikleta ang kailangan sa biyaheng katulad ito. Baon ko rin ang tapang at lakas ng loob sa iba't ibang adventures na sumubok sa akin. Yung pagpunta sa Sibuyan Island, kailangan talaga adventurous ka at kailangan talaga hilig mo yung mag-explore at pumunta sa mga liblib na lugar. Bukod sa first-time experiences na ibinigay sa akin ng isla ng Sibuyan, ipinaalala rin ito sa akin kung gaano kaganda ang ating bansa. Higit pa sa aking inaasahan ang lahat ng aking nakita at natutunan. Wow! Ang daming activities, ang daming makikita. At yung buong island is a protected island. So kung gusto mo maka-experience ng ganun, na maranasan na makita o makapunta sa isang island kung saan lahat ng tao aware sa pag-protect ng environment, I think Sibuyan Island is one of the best locations we have here in the Philippines. First location pa lang natin tong Sibuyan Island sa Romblon at ang dami na kagad nating adventures na nagawa.
Asahan niyo mga kapuso na sasamahan ko kayo at isasabay ko kayo sa lahat ng mga adventures.